Good morning, good morning, good morning sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kababayan, mga magulang, mga bata, mga kasenyor. Ngayon na may nagpapa-shout out dito kay si Joji Lacerna ng Yasiano Mall, Naga City at si Brian dyan sa Arayat, Cubao, Leo, the hair cutter dyan sa Arayat, Cubao din, at kay Kuya Totoy Dikok at ang kanyang butihing asawang si Glinda Dikok ng lungsod ng Naga. Ngayon mga kababayan, tingnan natin itong naubos na halaga. Napakalaki ng halaga nito. 700 million. Naku po. Naubos sa loob ng 28 araw ng kaguluhan sa Senado. Mga kababayan, tandaan natin, walang nagawa kahit isang batas. Dahil nga sa away, sa pagmamatigas nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Itong sinabi ni Senador Ping Lacson, yung estimated cost na 700 million output, chaos gunfire, batos escape despite ICC-issued warrant, while under its protective custody, session boycott, failed destabilization attempt, unauthorized committee hearing highlighted by one not presided nor attended by a single senator. Nako, ano na bang nangyari? Mabuti na lang mga kababayan. Naka-elect na ng Senate President at nakaupo ng Senate President si Win Gatchalian. Salamat naman sa Diyos. At naway matigil na ang gusot dyan sa Senado. Kasi alam niyo mga kababayan, ang mga senador ay pasahod ng natin ng taong bayan. Galing sa tax natin yan eh. Sabi nga dito ni Senator Ping Lacson na aking hinahangaan, what a waste of taxpayers' money. Tingnan nyo nga. Naubos ng lahat, 700 million sa loob ng 28 araw, walang nagawa. Ano ang nagawa? Gulo, drama sa Senado, gastos at kahambugan. Nako po, tingnan niyo mga kababayan. Nagkaroon na ng special session. Itong si Senator Alan Peter Cayetano, hindi pa rin umattend. Kahit man lang sumulpot ng hapon at para makapag-discuss kung ano man ang kanilang mga argumento doon. Subalit, matigas talagang ulo nitong taong ito. Hindi ko alam kung anong pinaglalaban nito. Ito ay tinuturing niya ang sarili niya banal. Makita nyo sa likod niya pag nagpo-post. Salmo 23. Subalit, taliwas sa kanyang mga gawi-gawi at kilos at pananalita. Pero, nako po, pag nagdadasal, aywan ko kung pinapakinggan ng Panginoon ito o binabaliwala kasi ang ugali iba talaga eh. Kalain nyo yun? 28 días, no? Ang dulot sa Senado, gulo, drama, gastos at itong X 18 na delivery boys ng malita ko, no? Aywan ko kung totoo o hindi. Hindi natin alam kung talagang kasi nga ito ipabago-bago ang mga ginagawang testamento nito dyan sa mga fake hearing nila. Kaya matindi. Grabe ang dulot na alam nyo kung ito'y binigay nyo na lang sa mahihirap, 700 million na to. Ang laking tuwa sana. Ilang milyon ba ang Pilipino? Ilagay na lang natin 120 million. O, tingnan nyo, mahigit tagi 1 milyon sana.
Tayo mga Pilipino. Alam niyo, ito si Senator Alan Cayetano. Sumasahod dito araw-araw kahit hindi umattend. Very unfair talaga ang mga pangyayari dyan. Mahigit 10,000 a day, sumasahod ka ng tax namin, tapos hindi ka pumupunta sa Senado. Grabe ka, Alan. Tigas ng ulo mo. Nakakahiya ka. Halos lahat na Pilipino na, karamihan, majority ng Pilipino, nabubwisit na talaga sa'yo. Grabe ka, Alan. Ibang klaseng tao ka. Naway, dagdagan mo pa yung panalangin mo, Senador Alan. Para naman ang banal na espiritu pumasok na talaga sa'yo. O kaya baka naman ang banal na espiritu ay takot pumasok sa'yo. Kasi sa ugali mo, grabe. Ito pa, yung kapatid niyang si Senadora Pia Cayetano, pumasok na sa Senado. Hapon late pa. Akalain mo mga kababayan, tinanong ito ng mga media personnel. Binastos pa ang mga reporter na nagtatanong lamang sa kanya. Ang tanong ng reporter, ganito, susuportahan niyo, ma'am, yung bagong leadership po? Ang, ang sagot ng Pia Cayetano, may 13, di ba? Common sense, di ba? What's in the rules? What's in the Constitution? When you have 13, yun lang. Kalain mo yun. Common sense pala eh. Parang wala kang common sense eh. Mga kababayan, nakikita nyo na yung pinapasahod natin ng 10,000 mahigit per day. Samantalang itong kababayan natin, mga karamihan ng kababayan natin, nasa minimum wage. Sabihin na lang natin na 550. Kayo, anak ng tipaklong, ganun lang ang ginagawa nyo. Pupunta ka sa Senado, late pa, hapon pa. Mga kababayan, uulitin ko ulit. Nakita nyo na kung sino mga balasubas na senador at nakita nyo na ang matitinong senador. Sana naman, alam nyo na pag sa darating na 2028 election kung sino ang iyong ibubuto. Pag nagbigay, kunin nyo. Nagbigay sa inyo ng 2,000, 5,000, kunin nyo. Nagbigay ng bigas, kunin nyo. Nagbigay ng mga dilata, kunin nyo. Subalit, ang iyong sagradong boto, mga kababayan, huwag niyong ibigay sa masama. Dahil pag binigay niyo ang sagrado niyong boto sa masama, kasama na rin kayo sa kasamaan. Ganon, mga kababayan. Huwag kayong sumama sa kasamaan. Kasi nga, kademonyuhan yun eh. Bayan ang pinapahirapan niyo. Bayan. Kaya nga, pakiusap ulit mga kababayan, kita na natin kung sinong matitino, iboto natin. Kita na natin kung sinong mga balasubas, huwag nating iboto. May pahabol dito mga kababayan, pa-shout out daw po kay Robert Brujas ng San Felipe, Naga City at kay, ano bang pangalan nito? Kay Georgel Arcaido at ng Cubao, Quezon City at kay sino po ba ito? Kay Zian. Birthday raw pala ni Zian ngayon. Ito yung aking apo dyan sa lungsod ng Naga. Happy birthday, aking mahal na apo. Ngayon, mga kababayan, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na lang man po.
Pagpalain nawa tayong lahat ng puong may kapal. Salamat po sa inyong lahat.